Good morning muli, I'm Safety Rod. So, topic natin, no, para sa tips kaalaman natin sa mga bago nating safety officer. Topic natin yung mga non-compliance na mga site supervisor natin, mga engineers natin, site supervisor natin. So, non-compliance nila. So, minsan nangyayari talaga yan. So, dahil sa target, timeline, minamadali, then medyo gipit sa budget, halimbawa, gipit sa budget. So, ano man ang dahilanan para magkaroon sila ng non-compliance. No, hindi naman yun magiging dahilan dapat para isalang-alang natin yung kaligtasan ng ating manggagawa. So, halimbawa, meron silang activity for lifting. Halimbawa, may activity for lifting sila. Then, yung na-rent nila na lifting equipment is walang mga karampatan, dokumento. Walang third party certificate from OSDOLE kasi requirements yan. No, walang certificate yung operator, walang certificate yung magre-rigger, walang lifting plan preparation doon sa project site. So, yun ang magiging problema natin. So, non-compliance. So, kung ikaw ang safety officer's duty dyan, malaking problema yan. So, dapat mag-recommend tayo dyan. Mag-recommend tayo. So, sabihin natin, magpa-toolbox meeting tayo bago magsimula yung project. Sir, as per dito sa mga inspection na ginawa natin, dito sa particular activity na ginawa natin, gagawin natin, kulang itong mga dokumento. Kulang yung mga preparation documents natin para execute yung trabaho, para magkaroon ng trabaho. So, hindi natin alam yung safety. Wala tayong assurance na safe yan malilip. Kasi kulang yung mga dokumento, kulang yung mga competency ng mga gagawa at wala tayong lifting plan. So, halimbawa lang naman yan sa activity. Iba-ibang activity yan, iba-ibang non-compliance activity. So, ito nagbigay lang tayo ng halimbawa. Anong gagawin natin? So, pag sinabi ng project site supervisor, no, sabihin niya, sige, akong bahala dyan. Ako nang masusunod, ako nang bahala. Walang problema. Ano man ang mangyari, sagot ko yan. So, in reality, no, nangyayari talaga yan sa project site. Nangyayari talaga sa project site yan. No? May mga ganyan talaga na mga salitaan. No? May mga ganyan talaga salitaan. Hindi, ako bahala. Sagot ko yan. Ano man ang mangyari, akin. Akong bahala dyan. So, yun ang nangyayari minsan. So, anong gagawin natin? As a safety officer? Kasi trabaho natin yun. So, dapat magpapirma tayo ng work stoppage, no? Kasi delikado yun Delikado. Maaaring magkaroon ng insidente. Yun yung sinasabing magre-reflect ka agad. Yung work stoppage form natin, dapat may form kayo. Sir, as per sa usapan natin, ipapago nyo pa rin. Ako po safety officer, hindi po ako papayag. Mag-i-issue po ako ng work stoppage form, no? So, ilalagay mo, anong dahilan, no? Ano yung mga nakita mo na kakulangan, no, doon sa project site bago magsimula. Then, ano yung mga recommendation mo. Dapat laging may recommendation. Hindi pwedeng nagpatigilan tayo nang wala tayong ibinigay na solusyon. Dapat may recommendation. Ilalagay na narrative report mo yan doon na ano yung dahilan. So, yan. Kung ipapago nila, no, dapat sabihin mo, sir, ito, mag-issue ako ng work stoppage. No? Pag sinabi ninyo, ako lang bahala. Ako bahala dyan. So, anong gagawin natin? So, dapat immediately, no? Dapat ma-initial natin na mai-report agad ito sa pinakamataas natin na management. No? Hindi naman tayo nagsusumbong, no? Hindi tayo sumbongero. Ginagawa lang natin yung trabaho natin. So, dapat mai-report natin. Mai-report natin initially sa supervisor natin, no, sa manager natin, sa HSE manager natin, may report natin, sir, meron akong ganitong klaseng activity. Ito, nag-issue tayo ng work stoppage dahil may kakulangan. So, yung safety manager natin, may lalatag niya yan dun sa management natin. Masasabi niya na meron tayong gumagalaw na activity na ganito na non-compliance.
So ano kasing ano niyan, anong problema diyan? Siyempre magre-reflect diyan yung ating policy, no? Kasi kung ang kumpanya may polisiya, no, yung kumpanya talagang naka ano sa safety, meron siyang concern sa safety, no, maaari niyang ipatawag yan yung site supervisor na yan, no, site supervisor natin. So ipapatawag yan, pag-uusapan bakit na pinatigil na, no, pinatigil na ni safety officer, no, hindi pa natin ginawa, itinuloy pa rin natin yung trabaho. Diyan na magre-reflect yung committee natin na pag-uusapan na dapat hindi nangyayari yung mga ganyang bagay. Ipapatawag na yan. So, ipapatawag pag mimitingan ninyo na dapat hindi na mangyayari yung mga ganyang bagay. So, ano man ang kadahilanan, hindi dapat ma-disregard yung safety ng mga manggagawa natin. So, ano man ang mangyari, magawa natin yung part natin as a safety officer. Kasi pag sinabi ng site supervisor, sige ako na bahala dyan at pinabayaan lang natin at di natin nagawa yung trabaho natin. At magkaroon ng aksidente, insidente, magiging kadamay tayo doon. Magiging kasama tayo doon. So, dapat tama lang. Kung ano lang yung trabaho natin, gagawin lang natin. So, yan. Means, hindi naman yan sa pagmamalabis. Hindi yan sa pagiging sinasabi na wag tayong maging polis. Ginagawa lang natin yung tamang trabaho natin. So, kung ano lang yung tama, yun lang yung gagawin natin. As per dun sa duty and responsibility na ibinigay sa atin. So, yun din ang sinasabi ni OSH, no, sa RA 11058 natin na dapat mag-issue tayo ng work stoppage. So, dyan magre-reflect yan. So, pag pinatawag yan, no, pag-uusapan yan, na dapat hindi na yan mangyayari. So, yun lang mga kasama, no. Ganun lang dapat natin gagawin yung mga non-compliance, no, na mga activity, no. Hindi yan dahil sumbongero tayo o hindi yan dahil nagmamagaling tayo. Ginaayos lang natin, no. Gusto lang natin pangalagaan, mahal lang natin yung manggagawa natin na maggagawa do sa project site at saka yung engineer in charge, no, na pinoprotektahan natin yung mga engineers din natin o yung mga project in charge natin sa posibleng mangyari na magkaroon sila ng insidente sa project site. So yun mga kasama, no, hindi naman yan kailangan na magkaroon ng diskusyonan o hindi magagandang mga salitaan. So kailangan lang naman yan may paliwanag lang natin ng maayos. Sir, ito po kasi yung basta kailangan lagi may reference kayo. Dapat laging may reference kayo. Sir, as per po kasi dito sa natin, no, sa procedure natin, no, dapat ganito. So, dapat ganito, dapat ganyan. So, kung hindi po natin may po-propose yan, mag-i-issue po kami, no, ng work stoppage, no, para po natin, no, ma-comply natin. No, ma-comply natin ano ba yung mga needs na kailangan natin na gagawin. So, kaya maganda, nag-uusap-usap sa committee, no, dapat maganda, nag-uusap-usap muna, may darating kaming lifting, no, may darating kaming lifting, ano ba yung mga requirements na kailangan natin, no, halimbawa, nandyan yung engineer natin, project in charge natin, nandyan sa committee, mako-concern na yan, no, mag-uusapan na yan, no, anong next activity natin sa next week, no, baka may mga may mga concern, may lifting kami, safety, ano bang mga requirements natin na para maiayos namin, maitama namin bago magsimula yung project site. So yun lang mga kasama, kailangan magawa natin ng work stoppage, no, yung mga non-compliance natin ng mga activity, no, kung talagang delikado, maaari talagang maka-aksidente at maaring makapawi ng buhay ng manggagawa natin. Critical lifting, delikado yan, no, delikado yan. So next, kailangan mai-report natin kaagad, no, kasi pare-parehas lang naman tayo nangungumpanya pare-parehas lang tayong nangungumpanya at binabayaran ng kumpanya. Kailangan may report natin agad dun sa supervisor natin, no? Kung yung safety manager natin, may report natin sa supervisor natin
no, mai-report natin at si supervisor natin ay makausap niya agad yung management, no, na meron tayong gantong klaseng activity na maaring makasira, makaaksidente sa manggagawa natin at makasira ng reputasyon ng company, no. Unang-una yung buhay ng manggagawa, no, buhay ng manggagawa, maprotektahan yung properties, no, integrity sa yung reputation, no. Minsan kasi yung top management hindi na nila alamin nangyayari sa ground no. Hindi yung micromanagement, hindi na nila yan nagagawa, no. So kaya kayo hinire ng management, no. Kaya tayo hinire ng company para kayo nang magsaayos ng isang project site. So kaya minsan hindi nila alam yan at kailangan malaman nila. So, yan. So, pinoprotektahan lang natin ang mga manggagawa at saka ito din yung procedure na dapat natin gawin para dun sa mga non-compliance activity natin. Sinample lang natin yung lifting. Then marami yan. Maraming mga klaseng mga activity na non-compliance. So, paano natin gagawin? Paano natin tatrabahuin? So, sana may nakuha kayong tips, kaalaman, no? Paano yan execute o paano yan tatrabahuin, paano yan yung procedure na gagawin. So sana nakatulong, sana nakabigay tayo ng konting kaalaman. Maraming salamat, no? Thank you.